Tila nagiging malupit na ang pakikitungo ng China sa Pilipinas, hindi lamang sa mga tropa at mga barko nito na nagbabantay sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa mga foreign diplomat ng Pilipinas sa Beijing, China. Kumakailan lamang na maglabas ang Chinese spokesperson na si Mao Ning ng kanyang pahayag tungkol sa nangyaring 12 Asian-US Summit 2024 na ginanap sa Vientiane, Laos. Ito'y sa mga naging reaksyon at naging sagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga foreign at local na media tungkol sa agawan ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kasi nagustuhan ng karamihan sa mga Chinese diplomat ang naging patutsada at paghahamon ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Qiang ng China sa nagaganap na mga sagupaan sa West Philippine Sea sa mga pag-uusap sa riyon ng summit noong Huwebes, habang lumalaki ang pangamba na maaring pumutok ang isang sigalot sa pinagtatalunang katubigan sa Spratly Islands. Ayon kay Mao, walang karapatan ng Pangulo ng Pilipinas na gawin ito sa isa sa pinakamataas nilang pinuno ng bansa at isa itong pambabastos kung tutuusin para sa kanilang saligang batas. Nakilala ni Lee ang mga pinuno ng 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kanilang pagtitipon sa Laos pagkatapos ng isang araw ng mga talakayan na pinangunahan ang tungkol sa digmaang sibil sa Myanmar. Nitong mga nakaraang linggo ay nakakita ng sunod-sunod na marahas na sagupaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at ng Pilipinas sa mga tubig sa paligid ng mga pagdagtatulunang bahura at isla sa West Philippine Sea. Itinias ni Marcos ang isyo sa pagkikapagpulong kay Lee na nangakatwiran na hindi mo maaari paghiwalayin ang kooperasyong pang-ekonomiya mula sa seguridad pampolitika. Sinabi ng isang diplomat ng Southeast Asia na dumalaw sa pulong sa mga mamahayag. Ang Lee Summit ay higit na nakatuon sa mga kalakalan at tumating sa parehong araw na nakapagpulong ang Premier kay Australian Prime Minister Anthony Albanese na nagsabing pumayag na ang Beijing na alisin ang mga sanksyon ng China sa kumikitang industriya ng ulang o lobster sa bansang Australia. Ngunit, sinabi ni Marcos sa pagpupulong ng ASEAN at China ay hindi maaaring magpanggap na ang lahat ay maayos sa larangan ng ekonomiya kapag may mga tensyon sa larangan ng politika. Sinabi rin ni Marcos na dapat bilisan ng magkabilang panig ang pag-uusap sa isang Code of Conduct sa karagatan. At noong Miyerkules, inulit ng mga leader ng ASEAN ang matagal ng panawagan para sa pagpigil at paggalang sa internasyonal na batas sa South China Sea, ayon sa payag ng draft summit chairman na nakita ng mga international press. Ang magiging madalas at hindi na mga sagupaan sa West Philippine Sea ay nagpapalakas ng pangamba na maaaring lumaki ang sitwasyon at aabot pa sa puntong magiging dahilan ito para sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sinabi ni Mao Ning na ang pambabastos na ito ni Marcos sa kanilang leader na si Li Qiang ay walang puwang sa panggobyerno ng bansang China at agad nila itong pinatawag ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing na si Jaime Flor Cruz. Ito'y para paliwanagin kung bakit hindi naka-align ang naging pahayag na ito ng Pangulo ng Pilipinas sa kanilang karapatan sa karagatang sakop ng kanilang 9-dash line. Ayon pa kay Mao, isa itong paninindang sa sanlibutan ang ginagawang kasinungalingan ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. Sinabi sa isang ulat sa payagan sa China na pinapaalis na ng bansang China ang ambasador ng Pilipinas na si Flor Cruz dahil hindi ito nakikiayon sa kanilang mga gusto na diktahan ang Pangulo ng Pilipinas upang maging totoo at magsasabi ng buong katotohanan tungkol sa nangyayari sa South China Sea. Wala pa naging tugon ang gobyerno ng Pilipinas tungkol sa isyong ito sa pagpapauwi ng China kay Flor Cruz at ininindigan ang mga ito na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa gabay ng UNCLOS o United Nations Conventions on the Law of the Sea. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.